Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi talaga nagpapatinag ang China sa kahit anong gawin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa tuwing tayo ay may aksyon na gagawin sa bahaging iyon ng ating karagatan, ay parati silang may bagong ipangtatapat sa atin. Tila ipinapahiwatig nila na silang mas dominante at sila ang dapat na mas kilalanin na may-ari ng bahaging iyon ng ating teritoryo. Sa nakaraan lamang kasi na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Australia, Amerika at Japan, gumawa ng sariling palabas ang China upang maito ng atensyon ng mundo sa kanila. Noong 7 ng Abril, ibang level ng pagsasanay ang natunghayan ng Pilipinas sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tagumpay ang pinakaunang MMCA ng Pilipinas. Pinagtibay ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia ang kanilang ugnayan sa pamahalaan ng aktibidad na ito sa West Philippine Sea. Subalit tila sinabotahe ito ng China sa pamamagitan naman ng pagsasagawa ng kanilang sariling combat military patrols sa South China Sea. Hindi sila nagpadaig at tila gusto nila ding may mapatunayan. Sabi ni AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, layunin ng MMCA na palakasin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito pagdating sa security ng West Philippine Sea. Sinubok ng 4 na bansa ang tibay ng ating koordinasyon sa pagmaneobra ng mga barko kung sakali man na magkagulo. Pati ang mga submarine sa karagatan ay nadedetect ng helicopter ng Philippine Navy. The MMCA demonstrated the participating countries' commitment to strengthen regional international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific through interoperability exercises in the maritime domain, ani Trinidad. Kabilang sa mga lumuhok na naval vessels at aircraft mula sa Pilipinas, US, Japan at Australia ay ang BRP Valentin Diaz, BRP Ramon Alcara, USS Mobile Poseidon na isang combat ship ng bansang Amerika, HMAS Warramunga na isang Tribal class destroyer ng Australia at ang JS Akebono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sa gitna ng pagsasanay ay may napansin na nagmamasid sa di kalayuan. Ito pala ang 2 barkong pangdigma ng bansang China, ang PLA Navy 792 na isang spy ship at ang PLA Navy 162 na isang destroyer ship ng China. Tinapatan naman ito ng bansang China sa pamamagitan ng kanilang sariling military combat patrol sa South China Sea. Hindi man sila nagbigay ng iba pang mga detalye tungkol dito, ang People Liberation Army ng China ay nagpasaring at sinabing under control umano ang lahat ng mga military activity na anila'y nakakagulo sa South China Sea. We already expect that they will malign through propaganda what we are doing in this MCA. Undisputed area dyan, sapagkat yan ay ating EEZ. It has already been ruled in 2016 by the Arbitral Tribunal na ang 9-line ng China ay walang visa dyan. So atin yan, it is not in dispute, it has been settled. Git naman ni Pangulong Bongbong Marcos, wala umunang may gusto ng gulo. Sa katunayan ay prioridad ng Pilipinas ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon, hindi na mabalik sa ganun. Bukod sa ginagawang pag-water cannon ng China sa Pilipinas, kinakawawa din ng China ang mga Pilipinong mangingisda gaya ng mga residente na ito sa bayan ng Quezon sa Palawan. Noong isang araw ay pumalaot ang nasa 30 bangka para maglatag ng mga payaw sa dagat ng Recto Bank na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Subalit maging sila'y hinaras ng mga barko ng China na nasa lugar din. Kita sa video na ito kung paanong hinabol ng Chinese Coast Guard ang mga bangka ng ating mga mangisda na hamak na mas maliit kumpara sa kanilang mga barko. Wala namang nagawa ang mga mangisda. Delikado ang buhay pero
Wala tayong magagawa dyan kasi trabaho man natin. Yung sir, yung ginagawa nila pag nakikita nila kami, lumalapit sila sa amin bago nang nagatakbo sa gilid, bago biglang maneuver sa harap. Ayon sa China, delikado umunong paglalatag ng payaw sa bahaging iyon ng karagatan dahil maaari umunong pumulupot ito sa propeller ng kung anumang bangka o barko na daraan doon. Pero ayon sa National Security Council, itong statement coming from China has no basis. China has to substantiate its claim. Sinasabi nila yung allegation nila nakakasira pa. Parang nakakasira yung payaw. Umaasa ang mga Pilipinong mangingisda na darating ang araw na malaya silang makakapangisda sa lugar na atin naman. Hindi na nagulat ang Philippine Coast Guard sa ginawang aerial at naval patrol ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan kasing sinabayan ng China ang ginawang joint drills ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan noong isang araw lamang. Muling idiniin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ang ginawang multilateral maritime cooperative activity kasama ang Amerika, Japan at Australia ay walang tinatarget na sinumang bansa. Hindi rin daw ito sinasadya para i-provoke ang China at palalain pa ang tensyon sa mga pinagagawang teritoryo. Aniya, ang pangunahing layunin lang nito ay patatagin ang security alliance sa Amerika at ng mga like-minded states. Umaasa ang Department of National Defense na marami pang mga bansa ang makikilahok at makikisama sa mga maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng matagumpay na MMCA kasama ang Amerika, Japan at Australia. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andulong, maaaring makilahok pa ang ibang mga strategic partners gaya ng Canada at United Kingdom. Wini-welcome daw nila ang mga ganitong uri ng oportunidad kasama ang mga like-minded countries na layong patatagin pa ang kakayahan ng ating sandatahang lakas at gayon din ang pag-improve sa interoperability kasama ang mga naturang bansa. Sa isang joint statement mula sa Defense Minister ng Australia, Japan, Pilipinas, Estados Unidos noong 6 ng Abril, muling pinagtibay ng mga magkakaalyado ang kanilang commitment sa international law. Nanawagan ng Defense Minister ng Pilipinas at mga kaalyado nito na protektahan ang freedom of navigation at overflight at ang respeto sa maritime rights sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para kay Department of National Defense spokesperson Arsenio Andulong, pinapakita lamang ng exercise ang pagkakaisa sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Ayon kay Andulong, ang isinagawa nilang exercise na ito ay naaayon sa international law. Wala umano silang sinasagasaan at kung may iba na naging mali ang pagtingin nila dito, wala umano silang magagawa sa kung ano ang iisipin ng iba. We're just practicing what is allowed under international law. As I said, it's a show of unity. If they consider it a show of force, that is up to them. But what we're doing is something that's practiced by all civilized nations in the world. Binigyang diin ng DND spokesperson na ang exercise ay isinagawa sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Maaalalang ilang beses na nang himasok ang Chinese vessel sa loob ng EEZ ng Pilipinas. 2 araw bago ang exercise, pinaligiran ng Chinese Coast Guard ang ilang mga mangisdang Pinoy malapit sa Recto Bank na may 80 kilometro ang layo sa Palawan. Base sa report, hinaras rin ng CCG ang ilang mga barko at bangka ng isang Philippine government mission sa Recto Bank noong 6 na Abril. Ilang linggo bago ito, noong Marso 23, inatake ng isang barko ng CCG ang military contracted vessel na Onaiza May 4 gamit ang water cannon.